I personally believe, personal opinion ko daw na they have the numbers. They have the numbers. Why? Because nagawa na nila last year. At saka, all the parties are aligned with Malacanang. No? All the parties are aligned with Malacanang. Ibig sabihin doon, pag mag-go signal lang ang Malacanang o ang leadership na House, okay, supportahan nyo. Sigurado ako, impeach siya doon sa justice pa lang. Committee on Justice. At saka pagdating sa House, 1/3 votes lang ang kailangan. Kung kukuha niya ang 1/3 votes, ma-impeach na siya doon sa House of Representatives. Sa House of Representatives pala. But we will not be silenced magsasalita tayo because she got 32 million votes. Saka paulit-ulit lang. At bakit? Of all the issues na paulit-ulit doon, yung confidential fund na 125 million, pero itong trillion na plus flood control, sino cover up pa? No? Why? Selective masyado nga. Yung confidential fund, hindi lang Office of the Vice President. Maraming may confidential fund. Kahit Office of the President. Daw sila tanong. We all know that kaya nga confidential fund yan. Confidential, hindi kaya basta-basta malabas. At saka yung kanyan, ongoing pa ang liquidation. Hindi pa nga nag-rule ang Commission on Audit. Kasi mahaba ang proseso. Di-jump ka agad. Nang binanatan ng Quadcom, binanatan ng House. But I tell you, history will fail. History will, I would say, extinguish whatever accusation we have to VP Sara. Confidential fund is really confidential. Alam naman natin yan kung may mga reservist tayo dito. Yung may mga military background, you never will expose your source. You never will expose your source. Good name yan. Yung good name mo, Aguila, Maya, yan yung good name mo. You can only expose the name when the mission is declassified. Huwag naman nilang palatingin kasi lahat yan. Ganun yan. Okay. Next question, pagdating sa Senado. Yes, kulang sila ng 1 vote, 10 votes. Assuming they will follow majority will vote to impeach her. Can they get 1 vote or 2 votes? Actually, is possible. Two way. Possible na mabawasan sila, possible na madagdagan pa. Mabawasan sila o madagdagan sila. But, ang maganda nito, assuming we take March next month, March, April, May, mag-recess ang House sa March, Congress sa March 20, I think. So, ang balik niyan, May 2026 is just 2 years away na May 2028. Presidential, senatorial election. Tandaan natin, and I will say tandaan natin, we have 32 million votes na bumoto kay Sara. Yung mga 32 million na bumoto kay Sara, sabihin natin, tandaan nyo kung sino bumoto ng impeachment ni Sara. Whether they will be able to impeach her or not, tandaan natin, gagawa ka ng listahan, ito yung huwag na natin iboto in the next election sa 2028 and in the elections to come. Diba? Tandaan natin. We have to make our statement. Let them know that the process is highly political. It is not legal or accountability. Alam natin na hindi lang si Sara may confidential fund. Ang daming opisina na may confidential fund. Pati presidente may confidential fund, may intelligence fund. Bakit? Selective masyado, nakatuto. Meron pa silang sinasabi yung Madriana. Nag-close down. I have been in Sara Duterte since she was vice mayor. Hindi ko nakita yung tao na yan. Claiming to be PhD. Palagi naman ako sa PhD noong araw. And I can say that because I have been with Sara. I was part of her core group campaign for Vice President. Hindi ko nakita yung tao yan claiming to be close to Sara. Ako mismo, I can say that. Kilala ko kung sino yung mga trusted persons ni
Sara. I can only count on two. Wala talaga yung mga pinagsasabi niya doon. 16 votes needed. Kulang sila ng isa. Pwede pa ba mabawasan? That's something. Tayo. We will talk to them one by one. Are you really sure? Are you really sure of your vote? You must decide for the future of the Filipino. Alam no? Ay, alam natin yan. That Sara is the strongest candidate in 2020. They are all out in getting here para pag ma-impeach niya, wala na silang kalaban na malakas. Yung mga nag-ambisyon, hoping may pag-asa sila. Because kung malusutan ni Sara itong 2026, pag mawala itong impeachment, klaro na, Sara Duterte will be the next president. 2028, walang kalaban na pwedeng tumalo sa kanila. Alright mga kababayan, sinabi po dito ni Congressman Isidro Ungab na naniniwala po siya na talagang i-impeach nila si VP Sara dito po sa Kamara, no? Pagsalang pa lang dito sa House Committee on Justice na sinasabi niya baka bukas daw ay mai-refer na ito, no, doon sa House Committee on Justice kasi nakailang araw na po, no, or nakadalawang linggo na yata dito po sa may opisina ng House Speaker, no? Kasi calendar days daw po ito mga kababayan, no? At parang bukas daw yata i-transmit, no, or ipasa doon sa House Committee on Justice para talakay naman. I-determine na po nila kung mayroong form at substance itong impeachment complaint. Tatlo po ito mga kababayan na impeachment complaint ang inihain nga laban kay Vice President Sara Duterte ngayong 2026. At inaasahan na po ni Congressman Ungab na talagang tuluyan nila, no, na i-impeach nila itong si Vice President Sara Duterte kagaya nung ginawa nila noong 2025 na kung saan maraming congressman ang pumirma, no, doon sa pag-impeach kay VP Sara dito sa lower house at kanila pong isinumiti, no, or ipinasa, dinala doon sa upper house naman sa Senado para doon magsagawa ng impeachment trial mga kababayan. So sa aking opinion din ay naniwala rin po ako na talagang ganun po yung direction talaga ng Kamara ngayon, no, sa impeachment laban kay VP Sara kasi makikita natin yung mga salita nila base sa mga pananalita nila sa mga interview sa media, lalong-lalo na dito si Congressman Abante na talagang bias na talaga siya dito, no, na gusto niya talagang ma-impeach si VP Sara at sinasabi niya na marami daw ebidensya na magpapakita doon sa confidential funds mga kababayan, no, at yung iba pang mga congressman na mga anti-Duterte, no, alam naman po natin kung sino-sino yan, bukod pa dyan yung mga Makabayan Black congressman at itong mga Dilawan, no, kagaya nila Laila de Lima at ng iba pa, no, at itong mga loyalista na talagang solid yung kanilang suporta dito sa administration mga kababayan. Kaya talagang naniwala po tayo dyan na walang question dyan na talagang i-impeach talaga nila si VP Sara dito po sa lower house, no. Pipirma agad yan, no? Once na mag-hearing na bukas, no, or kung kailanman baka next week mag-hearing na dito sa may House Committee on Justice para sa determination ng substance at form, no, ay talagang walang kuskus balongos yan, talagang mag-ano yan sila, butuhan agad yan mga kababayan, no, na okay, proceed to the next na hearing. Itong from form, determination ng sufficient in form and then sufficient in substance na yan, tapos akyat na po nila yan or i-forward nila doon sa plenaryo mga kababayan para butuhan na po sila doon, no. At kagaya nung last year nga na number 1 si Sandro Marcos doon na pumirma mga kababayan. Kaya abangan natin kung sino-sino pa itong mga congressman ngayon na buboto sa impeachment laban kay VP Sara dito sa lower house. Kaya abangan natin kung sino-sino itong mga congressman, no, sa mga lugar ninyo kung pipirma dito kasi malapit na po yung eleksyon mga kababayan. Alam natin na talagang malakas po ang suporta ng mga tao, no, sa mga Duterte at baka katapusan na po ng karera ng politika ninyo, no, sa mga congressman dyan na boboto lalo dito sa Mindanao mga kababayan kasi after nito wala na po ang Marcos administration, no, 2 years na lang po siya at patapos na yung kanyang termino, no, at mawala na po sila ng kapangyarihan, wala na silang hawak na resources ng gobyerno. Kaya tingnan natin kung meron kayang mag-alsabalutan, no, lilipat na congressman dito naman sa grupo or sa kampo ni VP Sara Duterte kasi siya talaga yung pinakamalakas mga kababayan, no. Walang question yan sa lahat ng mga survey at marami na rin po nagsalita kahit si dating Senador Franklin Drilon na talagang si VP Sara ang pinakamalakas na kandidato, no, sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. Kaya yan po yung isa sa mga i-consider po ng mga congressman na pipirma lalo na dito sa Mindanao, no, at sa Visayas na kung saan ay maraming mga Bisaya ang mga sumuporta sa mga Duterte mga kababayan, no. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa mga revelasyon ni Congressman Ungab
At unfair naman po talaga mga kababayan, no, kung accountability talaga ang kanilang hinahabol para sa aking opinion, ay dapat lahat po nilang imbestigahan, hindi lang po itong confidential funds si VP Sara. At meron naman pong mga unmodified opinion na po yung COA dito, no, patungkol dito sa confidential funds ni VP Sara. At alam ko malusutan ni VP Sara yan, no? Kayang-kaya niya malusutan yan. Yung mga issue na yan, confidential funds, sisiw lang po yan mga kababayan, dahil meron naman po silang mga hawak na ebidensya. At yung primary reason talaga nila bakit gusto nilang ma-impeach itong si VP Sara ay dahil dito sa 2028 presidential election, para hindi na po siya makatakbo sa pagkapangulo sa 2028 at makinabang yung mga kalaban niya. So sila na lang po yung mga maglaban-laban, yung mga pambato ng administration, at kung sino man yung panglaban dito sa mga dilawan, mga kababayan, no, na grupo sa Liberal Party. So yun po yung aking nakikitang talaga dyan, malinaw na malinaw po yan, na primary reason talaga dyan, hindi accountability, kundi itong pag-disqualify sa kanya, no, para hindi na po siya makatakbo, kasi yun po yung penalty ng impeachment. Kasi kung ma-impeach ka, bawal ka na pong tumakbo or humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Yun po yung malinaw dyan mga kababayan. Samantalang yung billion-billion at trillion na mga flood control corruption, mga budget insertion na kinasangkutan ng mga kurakot na mga congressman din, sila rin po yung magbubutuhan dito, no, sa impeachment kay VP Sara. Yung mga involved sa mga corruption dito sa flood control at mga involved dito sa mga budget insertion na bilyones mga kababayan, no, at yung masakla pa, sila pa yung contractor dito sa mga pinaggagawa nila mga proyekto sa mga flood control sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas mga kababayan. Yun po yung nakakalungkot, no. Itong mga congressman na ito na mga nagbanal-banala, no. Kala mo kung marangal, pero sila pala din po yung ubod ng mga kasamaan, no, itong mga pagnanakaw na ito. Kaya grabe yung kanilang gagawin dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. So ano pa masabi nyo dito mga kababayan, no? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.